Bago po tayo magpatuloy, hinihingi ko po ang inyong suporta sa ating channel. Maaari po ninyo na pindutin ang subscribe button dyan sa baba, at sabay nyo na din po i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload kong recap. Maraming salamat po. At sa pagpapatuloy ng kwento, matapos makabuo ng plano ang ating bida, lumipat ang eksena kay Xiaofeng na naninigarilyo habang may kasamang babae sa kanyang kwarto. Sinabi ng babae kay Xiaofeng, "Brother Lian, ano bang nangyayari?" Sumagot si Xiaofeng, "Alas, hindi mo alam, magulo na ang buhay ko ngayon." Habang iniisip niya ang mga nangyari sa kanya matapos niyang malaman na ang ating bida pala ay si Mr. Chen, naisip niya, halos matanggal ako. Mabuti na lang at iniligtas ako ni Lin Xin mula sa pagtanggal sa akin ng grupo ng Prince and Daughter. Pero kahit na nasa grupo na ako, wala namang nakikipag-usap sa akin. Hindi ako sigurado kung magagawa ko pa ba ito muli. Habang makikita na halos madurog na ang kanyang pagkatao dahil sa kahihiyan, sinabi pa niya, "Bagsak na ako. Talagang ito na ang impyerno." Biglang natigilan sa kakaisip si Xiaofeng nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ito, bigla siyang nagulat at napahagalpak sa tawa at napatayo. Sinabi niya, "Hahaha, eto na ang pagkakataon kong bumangon muli." Habang makikita sa babae ay naguguluhan. Pinakita sa eksena kung saan sa group chat ng mga mayayaman, nag-chat ang ating bida at sinabing, "Brothers and sisters, sino ang may shopping mall? Pwede bang hiramin ko ang lugar ninyo? Gusto kong suportahan ang isa sa mga kasamahan ko bukas." Agad namang sumagot si Shu Emperor, "Mr. Chen, ako. Mayroon akong 5 malalaking shopping malls, pwede kang pumili kahit alin doon." Sumagot din si Smiling Yenbo, "Ang pamilya ko rin ay may shopping mall. Napaka-luxurious at maganda." Sumagot din si Just a Plain Seller, "Mr. Chen, kahit na nagbebenta lang ako ng eroplano, pero ang pamilya ko rin ay may shopping mall, at pwede mong hiramin ito kahit kailan mo gusto." Makikita nga na nag-chat si Low-Key Prince ating bida, "Sensei, ang Yinyu Plaza na malapit sa Yanjiang University Town ay pagmamay-ari ng pamilya ko, pwede mo itong hiramin kahit kailan." Sumagot din si Shikairo Enyo, "Ako rin." Nag-chat muli ang ating bida at sinabi, "Silver Moon Plaza ay maganda, malapit lang naman." Pasensya na sa abala mga brother and sister, sa Plaza A ni Xiaofeng ang napili ko. Agad namang sumagot si Xiaofeng, "Salamat, Sensei." "Salamat, Sensei. Gagawin kong maayos ito." Sumagot naman si Shu Emperor ng, Habang si Shikairo Yanjiang naman ay nagsabi, "Naiinggit ako." Sumagot si Smiling Yenbo at nagsabi din, Gusto ko rin sanang makatulong kay Mr. Chen." Habang si Just a Plain Seller ay nagsabi, "Next time ako naman ang tutulong, pwede ba, Mr. Chen?" Kinabukasan, makikita si Xiaofeng na sakay ng Porsche kasama ang babae. Sinabi ni Xiaofeng, "Pupuntahan ko na ngayon si Mr. Chen para pag-usapan ang plano natin. By the way, ipapakita ko rin sa iyo ang paligid." Sumagot ang babae na natutuwa, "Makikita mo mismo si Mr. Chen." "Wow!" Dagdag pa ni Xiaofeng, "Ang susi dito ay ipaliwanag kay Lin Xin na wala na akong gustong gawin pa kay Xia Yucha." Nang makarating na ang dalawa kung saan maraming tao ang kumakain, sinabi ni Xiaofeng, "Si Mr. Chen ay nandito." Sumagot ang babae, "Nasaan si Mr. Chen?" Sagot ni Xiaofeng, "Nandyan." Makikita ang ating bida na kumakain mag-isa habang nakatsinelas at naka-shorts na parang hindi mayaman. Sa nakita, ang babae ay nanlaki ang mga mata at napasigaw ng, Siya si Mr. Chen." Habang si Xiaofeng ay tila may kumikislap sa mga mata at sinabi sa ating bida, "Ang astig mo. Kahit ang paligid ay low-end, nangingibabaw ka pa rin na parang alitap-tap sa dilim." Habang ang babae ay hindi pa rin makapaniwala, sinabi niya, "Marvelous." Pumunta na ang dalawa sa ating bida at sinabi ni Xiaofeng, "Brother Xin, ang dami mo ng pera pero dito ka pa rin nag-aalmusal sa ganitong simpleng lugar, ano pa bang masasabi ko?" "Brilliant." Agad naman sumagot ang ating bida, "Oh, nandito na rin kayo. Ang mga rice noodles dito ay mura at masarap. Highly recommended ha." Dagdag pa ni Xiaofeng sa ating bida, "Punta na tayo sa Silver Moon Square, idetalye ko lahat sayo sa kotse." Agad namang sumagot ang ating bida ng, "Okay." Habang maganda ang panahon,
nalipat naman ang eksena sa Silvermoon Plaza. Makikita ang kaibigan ng ating bida na si Jotong na naglalakad at nag-iisip sa adngan nito. Ayon sa plano ni Lin Zin, kailangan kong imbitahan si Chen Nana at hintayin siya sa gate. Dagdag pa ni Jotong sa isip niya, pagkatapos, ang kapatid ni Luo Yaxi ang mag-aayos para dalhin ang lalaki dito. Kailangan ko na lang maghintay at tingnan kung talagang may relasyon sila o hindi. Ipinakita sa eksena kung saan may lalaking mayaman na nilapitan ang babaeng girlfriend ni Jotong at pinakita ang kanilang halikan. Sa isip ni Jotong, hindi. Totoo ito. Paano nangyari ito? Dahil sa ginawa ng dalawang hangal, nakita ito ni Jotong. Habang papalapit siya sa dalawa na nag-aapoy sa galit, sumigaw siya sa babae, Chen Nana. Pinagtaksilan mo ako para sa pangit na matandang to. Agad namang hinaranggan siya ng matabang lalaki na kabit ni Chen Nana at sinabi, so ikaw yung pobreng boyfriend na sinasabi ni Nana. Makikita si Jotong na galit na galit. Sigaw ni Jotong, lumayas ka, wala kang kinalaman dito. Sumagot ang matabang lalaki, haha, anong ibig mong sabihin sa lumayas ka? Pero pwede kitang palayasin, maniwala ka man o hindi. Agad niyang tinawag ang security guard. Sumagot ang security guard, Mr. Yu, ano pong nangyayari? Sinabi ng matabang lalaki, hulihin niyo ang lalaking ito, istorbo siya sa pamimili namin ng girlfriend ko. Agad namang sumagot si Jotong, ano? Sinabi ng security guard sa kaibigan ng ating bida habang may nakakatakot na ekspresyon, Sir, please umalis na po kayo. Agad namang sumagot si Jotong habang pinagpapawisan, okay lang ako. Ang lalaking ito, at ang girlfriend ko. Biglang sumagot ang babaeng hangal habang nakayakap sa kanyang pangit na lalaki, hoy. Huwag kang magsalita ng kalokohan, si Brother Chu ang boyfriend ko. Sa narinig, agad na nasaktan si Jotong at napahawak na lang sa kanyang dibdib. Sinabi niya, Nana, bakit mo ito ginagawa sa akin? Ang buwan-buwan nating relasyon ay wala palang laban sa matandang ito na bigla na lang lumitaw. Habang tinitigan siya ng tatlo, sinabi ng babaeng hangal, nakikita mo ba ang security guard na to? Hindi mo ba naiintindihan? Si Brother Chu ay isang million-level VIP customer ng mall na ito, kaya ganyan ang trato sa kanya. Para maging girlfriend mo, para magtiis ng hirap, lahat tayo dapat mag-isip tungkol sa kinabukasan natin, naiintindihan mo ba? Sumingit ang matabang lalaki habang nakayakap sa babae, Little brother, sa edad mong yan, huwag ka munang mag-isip ng tungkol sa pag-ibig, gumawa ka muna ng pera. Dagdag pa nito, maghanap ka ng 20 taong gulang na girlfriend kapag 40 ka na, naiintindihan mo. Makikita si Jotong na tila tumitingin sa langit at sinabi niya, hindi ganito. Hindi dapat ganito. Biglang dumating si Xiaofeng na sakay ng Porsche car. Nang makita ito ng dalawang hangal, sinabi ng matabang lalaki na may ngiti, yung nasa sports car na yan, siya ang young master ng kilalang hotel at siya rin ang may-ari ng Silvermoon Plaza. Marami na akong negosyong ginawa kasama niya. Agad namang nagsalita ang babaeng hangal, wow, Brother Chu, ang galing mo talaga. Dagdag pa ng babaeng hangal habang papalapit si Xiaofeng sa kanila, young master Feng, papunta dito para batiin ka. Sumagot ang lalaki, alam ko. Ngunit biglang dinaanan lang sila ni Xiaofeng at niyakap si Jotong, ang kaibigan ng ating bida. Habang nakangiti, sinabi ni Xiaofeng, Mr. Zhou, nandito ka para i-check ang shopping mall namin. Habang si Jotong ay naguguluhan at nabibigla sa mga nangyayari. Sinabi pa ni Xiaofeng sa kaibigan ng ating bida, sana muling pag-isipan mo itong investment na ito. May 2 pa kaming shopping malls na ay develop sa hinaharap. Habang si Jotong ay tila wala nang masabi at nakatayo lamang, wala pa ring alam sa nangyayari. Makikita sa mata ng mga hangal ang gulat at hindi makapaniwala sa narinig. Dagdag pa ni Xiaofeng, looking forward to our cooperation. Sa narinig, napabulong na lang ang dalawang hangal, Jotong. Nag-i-invest kay Feng Xiao, biglang pumasok sa eksena ang babae na kasama ni Xiaofeng. Napatingin nga ang hangal na babae sa likod niya. Sinabi ng babaeng kasama ni Xiaofeng, nakakainis, Mr. Zhou, ang tagal mo naman nagpahinte sa amin. Lumapit siya kay Jotong at sabay yakap sa bisig nito. Sinabi pa niya, hindi ba ipinangako mo sa akin na bibilhan mo ako ng bagong bag mula sa Bali family? Kakalabas lang ng bagong spring collection ng Bali.
Bibilhin mo para sa akin, hindi ba? Habang si Joe Tong ay nabibigla at wala pa ring alam sa nangyayari. Makikita na sumigaw ang hangal na babae sa likod, paano siya magiging mayaman? Wala nga siyang pera para bilhin ang mga kosmetikong nagkakahalaga ng libo-libo. Agad namang sumagot ang babaeng kasama ni Xiao Feng, hehe, karapat-dapat ka bang gastusan ng pera? Napasigaw na lang ang hangal na babae, ikaw. Nang makita ni Joe Tong ang ating bida sa gilid, tila ba pinagmamasdan lang nito ang mga eksena na nagaganap. Nang ma-realize ni Joe Tong ang mga nangyayari, sinabi niya sa isip, ang mga taong ito ay tinawag ni Lin Xin para tulungan ako. Nang malaman na ni Joe Tong ang mga nangyayari, bigla na siyang nagsalita na tila ba may angas na tignan, sabay sabi, originally, nag-i-inspect ako ng operasyon ng mall, pero ang pagmumukha ng taong ito ang sum-ire sa karanasan ko sa pag-i-inspect. Dagdag pa ni Joe Tong, sinasabi pa niya na siya ay isang million VIP o kung ano paman. Biglang sumigaw ng malakas si Xiao Feng, ang ganitong klase ng tao ang million VIP ng shopping mall ko. Binababa lang nito ang kalidad ng buong mall ko. Security, tawagin ang manager. Dagdag pa ni Xiao Feng, kanselahin ang VIP status niya at bayaran siya ng 2 milyong yuan para sa pagkasira ng kontrata. Palayasin siya. Sumagot naman ang security ng malakas, yes. Young Master Feng. Makikita ang matanda na napasabi na lang ng, sabay nga tulak sa babaeng hangal sa likod. Sa isip niya, damn it. Hindi ko kayang kalabanin si Mr. Feng dahil sa babaeng ito. Mawawala ang negosyo ko sa mga building materials. Sinabi ng hangal na lalaki na tila ba bumaba ang kanyang buntot, Mr. Joe, Young Master Feng, misunderstanding, lahat ng ito ay misunderstanding lang. Dagdag pa ng hangal na lalaki, hindi ko talaga alam. Mr. Joe, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ituring mo na lang akong isang hangin, okay. Makikita sa dalawa ang ngiti na tila ba tinitignan na lang ang maliit na hangal na lalaki. Sinabi ni Joe Tong, kaya pala lagi akong nakakaamoy ng masama, kaya pala kasi ikaw pala yon. Sumagot din si Xiao Feng, naintindihan. Manager, tandaan ang mga mukha ng 2 taong ito, ay blacklist sila, at huwag na huwag papasukin ang 2 ito sa Silver Moon Plaza. Makikita ang 2 hangal na unti-unting lumiliit dahil sa kahihiyan. Napasigaw na lang ang hangal na babae, Joe Tong, wag. Sinabi ni Joe Tong habang makikita ang galit sa kanyang mukha sa lalaki, alagaan mo na lang ang sarili mo. Baka hindi ka na makabangon pagkatapos ng isang pagkadapa dahil sa pagkatanda mo. Agad naman nagsalita ang babaeng hangal sa kanyang kabit. Habang umiiyak, anong gagawin natin ngayon? Habang ang hangal na lalaki naman ay makikita sa mukha ang pagngisi at sinabi, ang kumpanya ko ng building materials ay sikat sa Yanjian. Isang Feng Bill iyan, wala yan sa akin. Dagdag pa niya, marami pa akong koneksyon. Biglang dumating ang mga magagandang sasakyan sa harap ng mall ni Xiao Feng. Nang lumabas nga ang mga sakay nito, sinabi ng babaeng kasama sa mga dumating, mabilis at comfortable. Sumagot naman ang lalaki habang nakatayo sa kanyang sasakyan, hindi ka rin masama, miss yan. Habang ang isa naman ay nagsabi sa lalaki na kasama niya, huwag mong subukang agawin ito sa akin. Dahil sa pagdating ng mga mayayaman, napanganga na lamang ang 2 hangal sa gulat. Sinabi ng hangal na lalaki habang hindi makapaniwala, bakit nandito ang mga mayayamang anak ng mga kilalang tao sa Yanjiang. Habang naglalakad ang mga mayayaman, makikita na papunta pala sila kay Joe Tong. Sinabi ng magandang babae sa likod, ito ba si Young Master Joe? Sumagot din ang isang lalaki sa likod ni Joe Tong, Feng Xiao, hindi ka patas. Paano mo nakuha lahat ng benepisyo mag-isa? Dagdag pa ng isa pang mayaman, dapat ako naman ang bigyan ng pagkakataon sa susunod. Nagsalita si Xiao Feng at sinabi, laging karangalan ang tumulong gamit ang pera, at ngayon ang usapan ay tungkol sa kung sino ang kilala mo. Sabay turo ng kanyang daliri, paano niya nagawa ito? Makikita nga ang mga mayayaman kasama si Joe Tong na may kakaibang tingin sa matandang hangal na lalaki. Dahil sa tensyon, kumulaps na lang ang hangal na lalaki sa nangyayari. Sa isip niya, tapos na ako, ito na talaga ang katapusan ko. Dito muna mapuputol ang kwento mga bossing, abangan ang susunod na chapter 12 ng kwento. Mag-shoutout naman tayo.